Sa libro na ang Lesser Key of Solomon, nakatala ang mga demonyo na kaagapay ng haring si Solomon. Ito ay upang maisakatuparan niya ang sa kanya ay nakatakdang mga misyon. Ayon sa libro na hindi lahat ng dyablo ay masama, ngunit lahat sila ay dahil nga dating anghel na nilikha ay may kanya-kanyang galing sa bawat larangan. Ang mga dating anghel na ito ay ang kanyang kaagapay sa kanyang mga tagumpay. Sila ay ang mga dating anghel na sumama sa pag-aaklas na naganap sa digmaan ng kalangitan. Kinampihan nila si Lucifer, kaya naman sila ay kasamang pinarusahan. Hindi man sagad ang kanilang kasamaan, sila pa rin ay ipinatapon mula sa kalangitan papunta sa walang hanggang kadiliman. Ang presidente na si Marax. Ang ika-21 sa diablong katulong ng haring si Solomon ay ang presidente na si Marax. Pinamumunuan ito ang 36 na mga diablo. Isinalarawan ito bilang isang matipunong lalaki na may korona at may hawak na septar. Bilang simbolo ito ng kanyang kapangyarihan at katalinuhan. Kasama sa kapangyarihan ito ay ang magturo ng agham, teknolohiya, halamang gamot at makapangyarihang mga hiyas. Kung tatawagin, kaya nitong makapagbigay ng labis na katalinuhan sa pagre-resolba ng pinakamahirap na katanungan. Ang prinsipe na si Ipos, isa sa pinakamakapangyarihang diablo sa impyerno, ay ang prinsipe na si Ipos. Sumasailalim sa kanya ang 36 na pulutong ng mga demonyo. Kaya nitong maipakita ang kaganapan sa hinaharap. Nakapagbibigay din ito ng walang kapantay na karunungan. Isinalarawan ito bilang mayroong katawan ng anghel, ulo ng leon at may paa ng mga itik. Ang duke na si Aim. Isinalarawan ang duke na si Aim bilang isang napakagwapong nilalang. Katalinuhan ang pinakamalakas nito na kapangyarihan. Ang kakayahan nito ay ang makapagpasaya. Walang nakaalam kung ilang pulutong ang pinamumunuan ni Aim. Kaya naman isa ito sa pinakamisteryoso at pinakanakakatakot na dating anghel na naging diablo. Si Marquis Neberius. Tinagurian na ang pinakamatapang na diablo sa impyerno. Pinamumunuan nito ang 19 na pulutong ng mga demonyo. Kaya nitong makapagbigay ng galing pagdating sa sining, literatura. Kaya nitong makapagbigay ng karangalan at maging ang labis na kahihiyan. Isinalarawan ang itsura nito bilang aso na may 3 ulo o hindi naman kaya ay isang higante na mabalasik na ibon. Ang presidente na si Glasa Labolas. Isa sa pinakamalakas na diablo sa impyerno. Pinamumunuan nito ay ang 36 na pulutong ng mga demonyo. Kaya nitong maghatid ng lagim at pagdanak ng dugo. Kaya nitong na makita ang nakaraan at maging ang hinaharap. Kaya nitong magdala ng galit at maging ang pagmamahal. Ang duke na si Boone. Pinamumunuan ng malakas na diablong ito ay ang 30 pulutong ng mga demonyo. May kakayahan itong kontrolin ang kaluluwa ng mga namayapa. May kakayahan din ito na makapagbigay ng talino at yaman. Kaya rin ito na makapagbigay ng kagalingan sa mga lengguwahe at pagsasalita. Isinalarawan ito na ang dragon na may 3 ulo. Isa dito ay ang ulo ng tao at may boses ito na kaaya-aya. Ang Marquis na si Ronove. Ang ika-27 sa mga diablo ng haring si Solomon ay ang Marquis na si Ronove. Pinamumunuan ito ang 20 pulutong ng mga demonyo. Bihasa ang diablong ito sa arts, sa literatura. Kaya nitong makapagbigay ng mga alipin. Kaya nitong anihin ang tiwala ng parehong kakampi at ng kaaway. Isinalarawan ito bilang isang huklubang halimaw na may dalang tungkod. Kinokolekta nito ang kaluluwa ng mga matatandang tao at hayop na malapit na pumanaw. Ang duke na si Berith. Kilala pa rin sa katawagan na Baal Berith. Pinamumunuan nito ang 28 pulutong ng demonyo. Kaya nitong ipakita ang nakaraan, ngayon at ang hinaharap. Kaya nitong gawin ginto lahat ng uri ng mga metal. Sinasabi na upang makausap ang diablong ito, kinakailangan na ang tatawag sa kanya ay may suot na pilak o ng silver. Ito ay bilang tanda ng sa kanya ay paggalang.
Isinalarawan si Barrett bilang isang sundalo na nakasuot ng pulang baluti na nakasakay sa pulang kabayo at siya ay pinakamakapangyarihan sa buwan ng Hunyo o ng June. Ang duki na si Astaroth. Nabibilang ang duki na si Astaroth sa pinakamataas na ranggo ng mga Diablo, kasama niya si Beelzebub at si Lucifer. Nang sila ay nasa langit pa, ngayon ay nasa impyerno na. Kabilang ito sa tinatawag na ang tatlo sa persona ng impyerno. Pinamumunuan ito ang 40 pulutong na mga demonyo. Labis ang katalinuhan nito sa liberal na siyensya at mahiwagang karunungan. Isinalarawan ito bilang isang guwapo at matipunong lalaki na mayroong mga pakpak. Ito ay may hawak pa na septar na ahas. Nakasakay ito sa isang dragon na may buntot ng ahas. Tinutokso nito ang sangkatauhan sa pamamagitan ng katamaran, ang pagiging mapaghanap at baluktot na paniniwala. Kasama sa kapangyarihan nito ay ang pagtuturo ng arithmetic, pagtuklas, kakayahang maging invisible, pagtuklas sa mga nakatagong mga yaman. Kaya nitong kontrolin ang mga ahas. Ang markis na si Fornius. Bihasa ang Diablong ito sa sining at komunikasyon. Pinamumunuan ito ang 23 pulutong ng mga demonyo. Isinalarawan ng Diablong ito bilang isang higanting nilalang sa kailaliman ng karagatan. Ang presidenteng si Foras. Isinalarawan bilang napakamakapangyarihang lalaki. Ilan sa kapangyarihan ito ay magturo ng halamang gamot at mahiwagang mga hiyas. Maging ang lohika at etika, kaya nitong pahabain ang buhay ng isang nilalang, magbigay ng labis na katalinuhan. Pagiging invisible ay kasama sa kanyang mga kapangyarihan. Kaya rin itong makita ang mga nakatagong yaman at mga bagay na kinuha o nawawala. Pinamumunuan ni Foras ang 29 na pulutong na mga demonyo. Ang hari na si Asmodeus. Siya ay ang may-ari ng singsing ng biyaya. Labis ang katalinuhan nito pagdating sa matematika. Kaya nitong makapagbigay ng invisibilidad at matagpuan ang mga pinakakatagong mga yaman. Isinalarawan ito bilang isang nilalang na may 3 ulo, isang toro, ulo ng tao at kambing. May buntot ito ng ahas at nag-aapoy ang bibig. Ito ay habang siya ay sakay ng kanyang dragon. Pinamumunuan nito ang 22 mga pulutong ng demonyo. Ang prinsipe na si Gaap. Pinamumunuan ng prinsipeng ito ang 66 na mga pulutong ng demonyo. Nasasakupan nito ang ilang bahagi ng impyerno at maging dito sa kalupaan. Pinamumunuan nito ang 4 sa pinakamasamang hari na nabuhay sa kalupaan. Kaya nitong makapagbigay ng galit at pag-ibig. Kaya nitong pagbatiin ang nag-aaway. May kakayahan din itong bigyan ng invisibilidad ang sa kanya ay tumawag. Kaya nitong sagutin ang katanungan tungkol sa oras o sa panahon. Kaya nitong gawing ignorante ang sinuman. Isinalarawan si Gaap bilang isang normal na itsura na tao. Ang konde na si Furfur, ang ika-34 na Diablo ng katuwang ng Haring si Solomon ay ang konde na si Furfur. 26 ang pulutong ng demonyo na sa kanya ay sumusunod. Kilala ito saksakan ng sinungaling na nilalang, ngunit hindi naman matatawaran ang kanyang kapangyarihan. May kakayahan ito na sagutin ng tama at maayos ang kahit na anong katanungan, basta lamang ito ay nasa loob ng mahiwagang tatsulok. May kakayahan ito na makapagpaibig ng isang ninalang sa kapwa niya. Kaya rin ito na magdulot ng masamang panahon. Isinalarawan ito bilang isang usa na may pakpak. Saka ito ay magbabalat kayo bilang isang maganda na anghel. Ang markis na si Makosias. Kilala bilang ang Diablong ito sa galing sa pakikipaglaban. Kanyang pinamumunuan ang 30 pulutong ng mga demonyo. Kaya nitong sagutin ang lahat ng sa kanya ay tatanungin. Bago ito itinapon sa kadiliman, nabibilang ang anghel na si Makosias sa mga anghel na tinatawag na ang domination. Umasa ito na matapos ang 1,200 mga taon ay mapapatawad ito sa kanyang pagkakasala at muling makaaakyat sa kalangitan. Ngunit ito ay hindi natupad. Nanatili ito sa walang hanggang kadiliman ng impyerno.
Isinalarawan si Marcosias bilang isang lobo na may katawan ng tao. May pakpak ito ng ibon at buntot ng ahas. May kakayahan din ito na magbalat kayo bilang isang normal na tao. Ang prinsipe na si Stolas, isinalarawan bilang isang taong kuwago. May mahaba itong mga paa at may suot na korona. Labis ang katalinuhan na taglay nito at pinamumunuan niya ang 26 na pulutong ng mga demonyo. Taglay nito ang kaalaman sa mga halaman at maging mahiwagang mga hiyas. Madalas na tinatawag ito ng Haring si Solomon dahil sa angkin nito at lawak ng karunungan. Ang Markis na si Phoenix, pinamumunuan ito ang 20 pulutong na mga demonyo. Matatas ito pagdating sa usapan ng siyensya at pagiging makata. Isinalarawan ito bilang isang phoenix na may malaanghel na tinig katulad ng ibong Adarna. Ayon sa aklat na mahigpit na ipinagbabawal na tawagin ito ng mag-isa. Sinasabi rin na huwag pakikinggan ang pag-awit nito upang hindi pumailalim sa kanyang kapangyarihan. Matapos ay dapat itong agad na utusan ng magkatawang tao upang hindi na ito makaawit pa. Gaya ng mga nauna, nangarap ito na mapatawad ng Diyos amang lumikha matapos ang 1,200 taon sa impyerno. Ngunit hindi rin ito naganap at siya ay nanatili sa kadiliman. Ang konde na si Halpius. Kilala ang diablong ito dahil sa galing nito na bumuo ng mga matataas na mga tore at sa paggawa ng mga magagandang uri ng mga sandata. Pinamumunuan ito ang 26 na pulutong ng demonyo. Kilala itong masunurin sa mas nakatataas sa kanya na diablo. Inuutusan nito ang kanyang pulutong upang lumaban sa digmaan. Ang presidente na si Malpas. Kilala ang diablong ito dahil sa galing nito sa pagbuo ng tahanan ng kastilyo ng mga matataas na tore at matitibay na mga bakod. Kaya nitong sirain ang lahat ng estrukturang binuo ng kanyang kalaban. May kakayahan ito na malaman ang plano ng kanyang kalaban. Pagdating sa digmaan, kasunod sa galing nito ay si Satanas. Pinamumunuan ito ang 40 pulutong ng mga demonyo. Isinalarawan ito bilang isang uwak. Mahilig ito sa mga sakripisyo o alay para sa kanya. Ang konde na si Rao, may kakayahan ang diablong ito na kunin lahat ng kayamanan ng isang kaharian. Pinamumunuan ito ang 30 pulutong ng mga demonyo. Nagbabalat kayo din ito bilang isang uwak. Ngunit kapag ipinag-utos ng tumawag sa kanya, ay maaari itong magbalat kayo bilang isang tao. Kaya nitong makita ang nakaraan, ngayon at maging ang hinaharap. Kaya nitong paibigin ang kahit na sinong tao. Mga katinagalog ko, ito po ay ang ika-4 na po sa mga diablo na tumutulong kay Haring Solomon. Sa part 3 ay makikilala nyo po ang mga ika-6 na po at ang kapangyarihan nito. Magkita-kita pong muli tayo sa karugtong at part 3 ng segment na ito. Maraming salamat po mga katinagalog ko sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito.